last time nung nagkwentuhan tayo about SSS ay maraming mga tanong eh. So, nagpapili ako sa ating production team ng mga tanong para sasagutin natin tungkol sa SSS. Okay? So, ito yung isang tanong. Sabi ni Sagittarius Girl 24, nakahulog na rin ako ng SSS ko June, July. Pwede po ba next hulog ko, sir, through GCash bayaran ko ang August 2024 hanggang August 2025? OFW ako. Oh, yan yung sabi, ano? Palakihan naman natin ang ating screen kapag ganyan nakaliit, di ba? Ayan. So, yan yung sabi ni Sagittarius Girl. So, actually, technically sa mga nabasa ko tungkol sa SSS ay technically, pwede mo namang bayaran hanggang na, no? Hanggang sa mag-retire ka. Pwede mo nang bayaran in advance yon, no? Tapos, pagka nagkaroon na lang ng adjustment ng contribution, edi magdagdag ka na lang. So technically, itong tinatanong mo Sagittarius Girl na 1 year in advance ka magbabayad ay pwede yan, pasok na pasok yan. At I will speak through personal experience kasi kami po annual kami na nagbabayad. Yung sa akin ay binabayaran na lahat-lahat para talagang siguradong yung for the year, no? Para siguradong for the year ay hindi po 'yan hindi na tayo magkakaroon ng lockdown. Ayan. Ang sunod na tanong naman natin ay galing kay Rebelia Piedad 8827. Sabi niya, Sir Vince, naghulog po ako ng SSS. Nag-umpisa po ako, 48 na ang edad ko. Self-employed ako. Ngayon, dito ako sa abroad. Gusto ko sana hulugan, pinakamalaki na hulog po ngayon. 55 na po ako. Gusto ko hulugan ang 4,200 monthly. Bakit hindi po pwedeng maghulog ng ganun kalaki para sana pag-uwi ko? Yan lang sana ang maasahan ko kasi wala talagang ipon ang mga OFWs. Nako, Rebelia talaga namang feel ko ang iyong hinaing na gusto mong sanang magpunta doon sa pinakamataas na. Ang ginagawa ito ng SSS kasi ang sinasabi sabi ni Rebelia kapag 55 years old ka na at bigla mong itataas from a low monthly salary credit hanggang sa maximum na monthly salary credit na yung mababayaran mo ay 4,200. Hindi na siya pinapayagan ng SSS kasi nandun ka na sa edad na kung saan within 5 years magre-retire ka na. So kailan mo dapat yun ginawa? Nung 54 years old ka, you missed it by 1 year, Rebelia. Sayang naman, So, sa SSS kasi technically, lalo na kapag ikaw ay self-employed at saka voluntary member, ganyan, pwede ka naman talagang magtaas-baba ng iyong contribution depende sa totoong kita mo, sa actual income mo. At yun yung tinatawag natin na monthly salary credit o yung monthly salary mo, doon magbabase kung magkano yung babayaran. So, yung sa iyo, Rebelia, dahil ikaw ay 55 na, may batas, may panuntunan na sinusunod na bawal bigla na lang magtataas 5 years before retirement. Bakit ganun yon? Kasi yung 5 years, yung huling 5 years na hulog mo, yaan yung magiging basehan ng computation ng iyong pension sa pag kinuha yung average monthly salary credit mo. Kung nanggaling ka sa mababa, tapos yung last 5 years, bigla mo na lang siyang itinaas, parang nag-game yung system, Kumbaga, ganun yung nangyari. Kaya, ang maganda talaga dyan ay, before pa mag-55 years old, taasan mo na. At saka talagang ibase talaga natin yung contribution na binabayad natin according sa kung magkano yung kinikita natin na totoo. 'Di ba? Kasi yung mga empleyado, walang takas yan dahil kinakaltas na agad ng mga employer. Tapos may counterpart din kasi yung mga employers. Kaya, magaan para sa mga empleyado. Naiintindihan ko yung mga OFW, self-employed, mga voluntary kasi walang counterpart yung employers. Lahat talaga ay kinukuha sa inyo. So talagang maraming umaaray dyan. Okay? So yun po yung
dahilan dyan, rebellia. Okay, so punta naman tayo sa next na question. Si Abet ang nagtatanong. At ang sabi ni Abet, nagsimula na po akong maghulog sa GSIS ko. However, nagpa-part-time pa rin po ako sa private until now and kinakaltasan pa rin po ako para sa SSS ko. May nalalabag po ba akong batas, Sir Vince? O yung happy naman ako kay Abet, di ba? Kasi conscious siya kung meron ba siyang lalabag na batas. So parang si Abet talaga ay law-abiding Filipino citizen, in fairness. Oh, di ba? So, yun yung natin. So, ang quick na sagot diyan, Abet, ay wala kang nilalabag na batas. Okay? In fact, i-encourage kita talaga na i-maintain pa rin na magbayad nung sa SSS mo para meron kang 2 pension mula sa SSS at mula naman sa GSIS. O, di ba? At if you do that, you're actually helping, a lot of Filipino people, lalong-lalo na yung mga pag sa SSS ka naglagay kasi in general yung natutulungan natin diyan eh. Ang GSIS kasi pang government employee lamang 'yan, Ang SSS po kasi ay tinutulungan ng mga hindi pa nagpe-pension, yung mga nagpe-pension niya kasi bahagi ng mga ibinibigay na pension doon sa mga nagpe-pension na ay galing doon sa contributions natin ngayon. Okay? So, wala ka pong nilalabag na batas at in fact, ini-encourage yan ng SSS. Okay?